Patay ang isang lola sa sunog sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Sa Davao City naman, isang nurse ang namatay matapos matrap sa nasusunog na bahay. Makibalita tayo kay Alfie Tulagan. Pasado alas 3 ng madaling araw kanina nang sumiklab ang sunog sa boarding house na ito sa San Nicolas, Davao City. Kumalat ito sa mga katabing bahay. Sa kapal ng usok at lakas ng apoy, tumawag pa ng backup ang Bureau of Fire Protection Davao. Nang maapula na ito, tumambad ang isang bangkay sa 3rd floor ng boarding house. Kinilala ang biktimang si Holden Gaita, isang nurse at taga-Mati, Davao Oriental. Posibleng na-suffocate ang biktima bago siya tuluyang nasunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, posibleng nagmula ang sunog sa isang electric fan na nakalimutang i-unplug ng isa sa mga residente. Sa Santo Domingo, Ilocos Sur, nasawi rin sa sunog ang 81 anyos na si Remedios Tangka. Ayon sa anak ng biktima, nagsindi siya ng kandila sa kanilang kwarto dahil napundi ang ilaw. Iniwan niya raw saglit ang inang baldado para maghugas ng kaldero. Nagulat na lang daw siya nang makitang nagliliyab na ang kwarto. Sa Lawag City, Ilocos Norte naman, nasunog ang ikalawang palapag ng isang bahay sa Barangay Suyo. Muntik pang madamay ang katabi nitong chapel. Ayon sa caretaker, natutulog sila ng magliyab ang ikalawang palapag. Mabuti na lang daw, may kumatok sa kanilang kwarto kaya nakalabas sila ng bahay. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Abot naman sa 74 na milyong pisong halaga ng ari-arian ang natupok sa isang shopping center sa Zamboanga City. Nahirapan ang mga bombero sa pag-apula sa sunog dahil sa kapal ng usok. Karamihan kasi sa mga paninda, plastic wares at tela. Tumagal ng mahigit 6 na oras ang sunog bago ito tuluyang naapula. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Alfie Tulagan, Nagbabalita, Pilipinas.